Eto na naman, mayroon pong dalawang kongresista na nakadiscover naman ng maaaring panaybagong problema ang kakaharapin ng Office of the Vice President at kung sino mang sangkot dito. Kasi lumalabas po na may mga bagong pangalan na di umano ay tumanggap ng pera. Nandun sa tinatawag na acknowledgement receipt. Okay? Yan po yung inamin ni Congressman Ortega ng La Union at ni Congresswoman Jinky Luistro, isa sa mga prosecutor sa article of impeachment ni Sara Vice President Duterte. Pakinggan po natin itong report na ito. Kakaiba ito. May mga pangalan binanggit. Deputy Majority Leader Paolo Ortega revealed documents listing supposed beneficiaries, including a certain Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho, a name Ortega suspects was copied from a cell phone brand. The lawmaker pointed out these names resemble another alleged recipient, Mary Grace Piatos, as none of them have official records of birth, death, or marriage. Lawmakers, including Batangas Representative Jervil Ruistro, suspect these dubious names were fabricated to justify the disbursement of Duterte's confidential funds. Nako, ito na. Pakinggan po Based na. on PSA's verification, OVP1, out of 1,992 names of recipients, around 670 lang yung may possibility for matching with the PSA records, no? So, it only shows that around 1,300, the highest possibility is fictitious names. It only shows that there is a clear case of falsification of document, no? Making it appear that somebody received a certain amount of money when in fact this personality is fictitious. So the question is, meron ba talaga silang pinagbigyan na receipt? They will be using a fictitious name. I understand that in the joint circular. Dapat meron pa ring logbook disclosing the real identity of these fictitious names. And third, I humbly submit and maintain a strong position na hindi po ito allowed. Otherwise, anong purpose nitong joint circular? The alleged misuse of funds is one of the... May mga palusot na nabidiscover. O yan, no? Yan ang malinaw. Totoo yan. Pwedeng falsification of public document. May mabigat na kaso yan. Ha? Hindi lang administrative or criminal case ang aabutin niya. Hindi biro yan. Pamimeke ng dokumento para lang ma-justify kung sino at paano ginamit yung pera. Malinaw dun sa report. Sinasabi ni Congressman Ortega at saka ni Congresswoman Jinky na kung may mga bagong pangalan na di umarin tumanggap ng pera. Pagkatapos wala naman na record ng Philippine Statistics Authority na merong ganong klaseng pangalan. Walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. Ibig sabihin, hindi yan Pilipino, hindi yan tao. O kung yan ay ginawa kung sino man sa Office of the Vice President, another case yan. Falsification of public document, pamimeke ng official na dokumento ng gobyerno, napakabigat na kasalanan yan pag napatunayan. Yan na kaya ang isa sa mga dahilan kung bakit itong si Sara Duterte ay sumunod sa kanyang ama doon po sa Hong Kong. Nako, ito kayang si Xiaomi Ocho ang dahilan kaya po pumunta na din doon si Sara. Ito pong ating mga kongresista, syempre, ay kailangan po nilang patunayan na meron po talagang ginagawang katarantaduhan at anomalya ang DepEd sa pamumuno ni Sara Duterte. So ngayon, kung meron po lumabas ng mga bagong pangalan, ng mga talaga ng mga kaduda-duda, at wala itong birth certificate, walang marriage certificate, at wala rin pong death certificate, nako, ayan na naman ang mga ebidensya na maaaring makapagpa-impeach na talaga kay Sara Duterte pagdating po sa Senado. Ngayon, bakit pumunta ng Hong Kong sa kasagsagan ng mga ganitong sitwasyon? Diba? Diba dapat ang ating Vice Presidente inuuna ang trabaho? Kung pupunta siya doon sa Hong Kong para samahan ng kanyang ama sa sinasabi ni Salsal Panelo na magpapasalamat daw po sa mga OFW. Bakit kailangan pang sumama ni Sara?
ano ang kanyang business doon sa Hong Kong. 'Di ba dapat nagtatrabaho ang ating Vice Presidente, naglilingkod sa bayan? Bakit uunahin ang pangangampanya kung pangangampanya ang kanyang pinunta doon? Or kung hindi naman pangangampanya, bakit kailangan pa niyang samahan ng kanyang ama doon sa Hong Kong? Kasama naman nito ang kanyang partner na si Miss Hanilet Abansenya. Or kung hindi naman talaga magpapasalamat, meron po ako nabasa sa comment section sa isang post sa FB at sinabi po doon na ito daw pong mag-ama na ito ay maaring baka magsara po ng mga bank account. So kung ano man po ang dahilan ng pagpunta nila doon sa Hong Kong, ay sigurado ko na malaking dahilan ito. So hindi pa pala tumitigil sila. Ito na rin siguro ang epekto ng pagka-delay ng impeachment court. Dapat kasi pinag-uusapan na ang ebidensya at kaso sa trial eh. Pero dahil walang trial, ayaw ng Senadong magtrabaho ngayon, gusto nila magbakasyon hanggang June. Ayun. Kung magawa pala ng paraan yung kampo ng mga Duterte na i-justify dahan-dahan yung kung saan ginamit ang pera. Obviously, sa aking opinion, talagang hirap sila. Alam nilang mabigat ang kaso at ebidensya dahil sa confidential fund. Nauna nang sinabi noon pa ni Congressman Luis Tro bilang abogado at prosecutor na napakabigat talaga ng confidential fund issue. Talagang mahirapan si Sarang i-justify yan. Paano ginastos ang 612 million? At ito na-discover nga. Isipin mo, may mga pangalan, may pagka-Chinese pa nga yung isa eh. May mga piatos-piatos na naglalabasan na yung mga pangalan ng piatos. Dati ang piatos, Mary Grace Piatos lang eh. Ngayon may mga ibang piatos na. So dahan-dahan nilang inilalabas ang mga pangalan na di umani tumanggap ng pera para ma-justify na hindi nawala ang pera at ginastos sa tama. Ay ang problema kung wala yung tao, so falsification yan. Ghost employees, gano'n ba? Tanong ko lang, merong multo na empleyado sa Office of the Vice President? Kasi kung walang record sa Philippine Statistics Authority, multo yan. Kung pinagdudahang multo si Mary Grace Piatos at Kiko Villamin, kung may mga another Piatos, delikado. Ayan ang sinasabi natin. So, habang walang trial sa Senado dahil ayaw magtrabaho ng mga senador, ayun, dahan-dahan palang ginajustify ng Office of the Vice President na kanilang ginamit ng tama yung pera. Pero mukhang late na kung ngayon palang ilalabas yung mga pangalan na kung sinong tumanggap at merong acknowledgement receipt. Kasi ang lahat ng tumanggap ng pera na binabanggit ng Office of the Vice President, hahanapin yan sa trial. Kailangan i-presenta yan ng personal. Kayo ba talaga itong taong ito? Kayo ba talaga itong tumanggap ng pera? Para saan ang pera niya na ibinigay sa inyo at magkano ang tinanggap nyo? Ganyan po ang mangyayari. Kaya pag nagdagdag ang Office of the Vice President, kung yan man ang kailang ginagawa, para ma-justify kung saan napunta ang pera, padami ang magiging testigo at dapat tumistigo at ipapatawag ng impeachment court para ma-identify kung sino sila at paano tumanggap ng pera. Ganun po ang galawan dyan. So lumalala, falsification of public document, another case yan, pagka yan ay nakita na merong binubunot na pangalan para lang ma-justify na yun ang pinagkagastusan ng pera ng bayan. Mabigat yan. Yan ang masaklap, di ba? Napakarami pong mga naglilitawang ebidensya. Ang dami po nakakalap na ebidensya ng prosecution. Ngayon, ang tanong, bakit ito pong mga DDFs or kampo ni Digong ayaw maparusahan ang nagnanakaw sa kaban ng bayan? Di ba ang gusto nila ay accountability at transparency. Ito na yon. Di ba meron ng accountability. O nakita na merong gumagamit ng mga pangalan na fictitious. Walang birth certificate, walang marriage certificate, walang death certificate. Bakit ayaw maparusahan? Kaya ba, eto nga si Sara Duterte, umeska po na, pumunta ng Hong Kong dahil kay Xiaomi 8. Sino kaya si Xiaomi 8? Taga Hong Kong kaya to? Matindi po ito. Okay? Kaya kaabang-abang. So kung tuloy ang paghahanap ng ebidensya para patunayan ng Duterte team na wala silang maling ginawa at paano kontrahin ang 7 article of impeachment, ang prosecutor naman at ang Kongreso mismo
mga congressman ay naghahanap din ng matibay na ebidensya at pagpapatunay doon sa kanilang kasong isinampa, yung article of impeachment before Senado, before Senate. O di ba? Trial na lang talaga ang kailangan. Ang problema, walang trial eh. Dahil ayaw maabala ng mga senador, nagbabakasyon sila. Ang babaw ng dahilan. Bakasyon kami, hindi kami magtatrabaho. O yan, nagbubungguan na po ng mga ebidensya magkabilang panig sa labas ng trial, sa labas ng Senado. Kasi ayaw mag-resume ang impeachment court o ayaw simulan ang impeachment trial. Kaya ho, lumalabas sa social media, lumalabas sa media, sa labas ng Senado, ang mga isyong ito. Pero sa isang banda, bilang Pilipino, bilang political blogger, bilang broadcaster, okay na rin yan. At least, nalalaman natin. Nagkakaroon tayo ng idea sa oras na dumating sa trial. Lalo nating aabangan at kaabang-abang kung paano ipipresenta ng prosecutors, taga-usig ang ebidensya sa article of impeachment. Paano ika-counter ng Duterte team, Defense Council, ang mga kaso at ebidensya. Nadadagdagan ng kaso, kung di man nadadagdagan ng kaso, madadagdagan ng ebidensya. Kasi pag sinabi ng kampo ng Duterte, ito yung tumanggap ng pera, ito yung mga pangalan. Iisa-isahin yan. Aalamin niya kung sino yan. Ano ang personalidad nila? Sino sila at bakit tumanggap ng pera ng bayan? Magkano at saan nila dinila ang pera? Para saan ng pera? Yan po ang mga tanong. Cross-examination yan. At least binibigyan kayo ng idea kung ano ang mga pwede. Natural, tatanungin ng prosecutor ang mga dokumento at ebidensya at testigong ilalabas ng Team Duterte kung sino ang gumastos ng pera. Yan ay iisa-isahin. Kaya kaabang-abang talaga. Kaya lang hindi natin alam kung kailan eh. Mukhang sa next Congress na talaga. Hindi mabali ang paninindigan ng Bicolanong senador na si Escudero na wala akong pakialam sa inyo, huwag nyo kaming utusan, huwag kayong magmadali, kami ang masusunod, ako ang masusunod, ayaw ko ngayon, bakasyon kami, next Congress na tayo mag-trial. Ganon si Escudero. O di abangan natin. Please like, share ng video. Matatawa ka na lang talaga eh. Huwag kayong magsasawa sa ating mga topic. Paki-like at share po ninyo. Paki-forward nyo sa inyong mga kaibigan sa buong mundo para alam nyo kung ano ang kaganapan dito sa atin sa Pilipinas. Naku po, dahil sa pagkakadelay ng impeachment trial na ayaw pang simula ni Senator Chis Escudero, eto na, ang mag-amang Duterte, naku, baka maglilinis na to ng mga ebidensya doon sa Hong Kong. Baka po magsasara na ng mga bank account ito ayon po doon sa mga nasa comment section ng isang page doon sa Facebook na nakita ko na nako talagang nakakaalarma. Paano pa ngayon tayo makakakuha ng mga ebidensya ng kanilang mga bank statements doon po sa ibayong dagat? Nako. Yan po yung pinapangamba ng mga kababayan natin na mga pro sa pag-uumpisa ng impeachment. Yung pumapanig or sumasang-ayon na maumpisahan na ang impeachment trial. Kaya lang, dahil nga po ito nga si Senate President Escudero ay wala hindi talaga magbabago ang isip. Nako, ito na po yung delikado na mangyayari. Dahil nga po ang atin pong kumbaga kalaban dito ay oras. Habang matagal o nagtatagal sa pwesto si Sara Duterte, kayang-kaya niyang linisin ang mga ebidensya na nakakalap. Ngayon, 'di ba, maganda rin naman kahit papaano dahil ang atin pong mga kongresista na magiging prosecutor ay nakakakuha din sila ng mga dagdag pa na ebidensya. Kaya lang, ito po ang tanong, bakit sila pumunta ng Hong Kong? Bakit sumama si Sara Duterte sa Hong Kong? Pwede namang hindi siya pumunta doon. Ando na ang kanyang ama. Kung magpapasalamat lang sa mga OFW, bakit kailangan pa ang kanyang presensya? Uuwi pa kaya mag-amang to? Diba? Kasi nandun na po. Ito nga si Hanilet Abansenya. At ayon po sa isang video na aking napanood, nandun din daw si Kitty Duterte. Pwede na palang hindi umuwi. Tapos si Sara Duterte, sumunod din doon.
Aba, para palang ano to, family trip, family tour. Nako, pwedeng-pwede na 'tong tumawid sa China at hindi na po magpakita dito sa ating bansa si Digong. Pa-video-video message na lang. 'Di ba? Kaya nako, abangan po natin ang mga update dito at salamat naman ginagalingan ng ating mga kongresista. Hindi tayo nagkakamali sa pagsuporta sa mga Quadcom congressmen. Hindi tayo nagkamali ng pagsuporta dito kay Congressman Jinky Luistro. Talagang ito yung mga magagaling na kongresista na dapat na ito yung mga nasa Senado kasi may puso, isip at talino. May angking kakayahan para po sa legislation. Hindi katulad ng iba na mga pinabili lang ng suka, pinag-deliver lang ng suka, kumandidato na pong senador at nabigyan na po ng COC. 'Di ba? Kaya po ito po ay napakagandang pagkakataon sa ating lahat na malaman natin. Kasi kung uuwi pa itong si Digong, di okay kasi maisisilbi po ng maayos ng PNP ang warrant of arrest ng ICC. Kasama na rin na iniimbestigahan dyan si Sara Duterte dahil meron pong mga issue din na etong si Sara Duterte ay isa po sa mga dapat investigahan patungkol naman po sa Oplan Tokhang noong siya ang mayor ng Davao City. So ngayon, siya ang may 8 at si Sara Duterte, magkikita kaya sila doon sa Hong Kong? Yan ang ating iiwanang tanong. Ano po ang inyong opinion? Kasi talaga pong nakakapagtaka na etong si Sara Duterte pumunta ng Hong Kong, mangangampan niya, magpapasalamat sa OFW, or magsasara daw po ng bank accounts. Nako, yan po ang mga tanong na ating iiwanan at abangan natin ang update po dito sa mga pangyayari na ito. So yun lamang po, maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, at wag na wag niyo pong kakalimutang suportahan ng ating tropa pips, Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Salamat po!